Magpakatotoo tayo, kapatid. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kung naniniwala tayong totoo na siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako, kung naniniwala tayo na siya ay hindi nakapagsisinungaling, bakit ayaw nating tanggapin na ang mga sulat ay para naman talaga sa kanila noon? Kaya nga noon rin ay ginanap ng lahat, sapagkat wala ngang dapat na maiwan, upang mapatunayan noon ang pagiging totoo ng Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Sana ay mag-isip tayong mabuti at pakiramdaman ang tama, hindi lang para sa pinili nating paniniwala, kundi para sa buong pagkampi natin sa Diyos. Alalahanin na hindi kasiguruhan ng katotohanan ang nasa kahit karamihan, sapagkat nagkakamali rin ang kahit kakampi ng marami. Nakalulungkot na hindi pinipili ng mga tao ngayon ang payak na aral ng mga apostol na nagsasalaysay ng mga kaganapan sa kanila noon, sa halip ay mas tinatanggapan nila ang mga aral at katuruan ngayon ng mga taong hindi man lang nasulyapan si Jesus, sapagkat pumili na nga sila ng totoong kinakampihan. Dahil sa mga nagbanggit at nagpakilala sa kanila sa Panginoon, parang nakalimutan na nila ang Diyos na ipinakilala sa kanila at nakinig na lang sa lahat ng sinasabi ng nagpakilala. Makakita man sila ng kamalian sa kanilang paniniwala, ay hindi na nila pinapansin. Ayaw na nilang makinig sa katwiran at parang nagsasara na lang ng tainga. Sapagkat nang lumaon nga ay nanghihinayang na sila sa maraming aral na kanilang tinanggap na naglagay rin sa kanila sa katungkulan. Maraming kaparaanan ng tao, kaya kahit taliwas sa Biblia na siya ring gamit nila, ay gumagawa sila ng paraan upang hindi na mahukay at mapansin ang kanilang kamalian na ayaw nilang pag-usapan. Kanilang idinadahilan ng mga ito ay non-essential o hindi na mahalaga. Kailan na nga ba nawalan ng halaga ang ibang usapin patungkol sa salita ng Diyos? Sino tayong tao na pipili kung ano lang ang mahalaga sa sulat na dapat pag-usapan? Kailan nawalan ng halaga ang usapin patungkol sa mga ginanap na ng Diyos? Ang hirap kasi sa maraming Kristiyano ngayon, sumobra na ang kanilang pagkapit sa kanilang kinakampihang simbahan. Mga nagpakadalubhasa sa kanilang mga sarili at nagpatawag ng mga doktor sa kanilang pinaniniwalaang theology. Ayaw na tuloy ng tao na lumakad na nakabitiw sa kanila, sapagkat itinuturing na nilang katotohanan ang lahat ng kanilang naririnig mula sa kanilang simbahan, habang ang nasa labas na aral ay kasinungalingan na sa kanila. Huwag mo ngang masanggi ang kanilang paniniwala, kundi ay magtatampot magagalit sila. Nagbabayad na nga sila ng pera, makapakinig lang ng mga bagong aral na galing raw sa Biblia. Nakakapagtaka naman sapagkat ang mga aral na pinakikinggan nila ay kapirasong aral lang na galing sa mga apostol na ipinagkaloob naman ng Espiritu ng Diyos. Mga aral na ibinahagi nila noon nang wala namang bayad. Kinagigiliwan na nila ang mga aral na kumikiliti sa kanilang tainga. Mga aral ng kwento at patotoo ng mga taong binabayaran nila upang mapakinggan. Mga kwentong puno ng palamuti upang makahikayat ng damdamin. Minsan nga ay nakakatawa at minsan ay nakakaiyak. Huwag sanang mangyari, ngunit kung minsan ay parang dinidiyos na nga nila ang kanilang mga simbahan. Maraming nagpapatupad ng paniniwalang magbabalik pa lang ang Panginoon sa pisikal na katawan upang sunduin ang mga Kristiyano at salubungin sa ulap. Nakasalalay kasi rito ang pangangailangan pa ng pagpapatuloy ng mga simbahan upang manatili ang tao sa kanila habang naghihintay pa raw sa araw ng Panginoon. Lalo na't marami sa mga malalaking simbahan ang nagpapayaman at umaasa sa doktrinang ito hanggang ngayon. Halimbawa ang Scofield Reference Bible na unang naglathala at nagpakalat nito na kumita ng milyong-milyong dolyar. Nagpapatuloy pa nga hanggang ngayon ang pagsusulat ng iba't ibang mga aklat tungkol sa katuruan ng rapture na ipinakilala ni John Nelson Darby noong 1830. Makita man nila ngayon ang kamalian, sa palagay ba natin makakaya pa nilang ibalik ang mga perang kinita nila? Pero sadya yatang nabulag na ang mga tao sa pagkapit nila sa mga bagay na hindi man lang nila nasasaliksik, sapagkat hindi sila napailalim sa katotohanan ng mga sulat na hindi ito para sa kanila.
At kapag may tumatalikod nga sa kanilang paniniwala, kahit na Biblia pa ang ipinakikitang katunayan, ay itinuturing nilang heretic. Hindi ba't parang walang nabago? Ganoon rin ang ginawa sa mga lingkod noon ng Panginoon. Ang Israel na magpasa hanggang ngayon ay hindi kumikilala sa mga ginanap ng Panginoong Hesus. Samantalang gayon na rin ang mga hintil sa panahong ito. Nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit hindi rin naniniwalang ginanap ng lahat-lahat ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Katotohanang hindi nila namamalayan na sila na nga ang tila mga Pariseo ngayon.